and welcome sa ating second episode sa ating Wine Talk sa pinamagatang What? Who is love? God is Love. So ngayong buwan ng pag-ibig, Chelsea, ang pag-uusapan natin is syempre tungkol sa Pag-ibig sa faith nila. ayan. So since nga buwan ng pag-ibig, nag-imbita tayo ng sobrang special na guest na kung saan ay nagpapatunay na kung paano ba kumikilos ang Diyos sa pagmamahalan or sa Pero pag-ibig. bago yan Kuya Dan, ano ba ang nangyari nung last love talks natin? Ayan, so nabalitaan ko at napanood ko nung nakaraan na sobrang successful nung first episode natin ng Budget Talks. So nakita ko is merong special guest din tayo. At parang familiar na yung special guest eh. Pero hindi ko ako nakilala eh. Ay, hindi mo kilala. Ayan. So yung special guest natin nung nakaraan ay si Ate Kay. ayan. So yung tita ko, so si Ate Kay. So nung time na yun is pinag-usapan yung about sa Devotion Kuya. ayan. Kuya, nag-devotion pala ba Kuya? Ayan, so nagde-devotion ako pero nung nakaraan bago ako manood, hindi pa ako yung sobrang katulad dati na araw-araw or consistent. Pero ngayon, as much as possible, i-take time ko na talaga. And nababalitaan ko at naririnig ko na marami na rin palang mga kawatchin natin na nag-ano na kayo, nagde-devotion after nilang mapanood yung episode natin ay so sobrang helpful talaga. So ngayong episode naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa love. Ayan. So, ngayon, meron tayong special guest. So, syempre yung YGen, hindi lang yan basta-basta nagtatap ng kung sino-sino na Kuya, magiging guest sikat to natin. Kuya, sikat. Syempre, kung sa TV, so sa Channel 7 dati merong Alden at May Mendoza. Catherine at Daniel. Katniel. Ay, Daniel, di ba merong Catherine tsaka Daniel Padilla? Sa Ngayon wala church, na Kuya. kapag tinanong mo sino yung pinakasikat na couple, meron din tayo yan. Siyempre. So, So, na to. Kapag nag-interview tayo dito, tanongin natin yung mga sino yung best couple na SKSK. Oh, diba? Ayan, so pakilala natin sila. So, yung natin, magiging speaker natin is 3 years na sila in their marriage. Ayan, so nakita ko talaga, so simula nung bago sila ikasal at nung kinasal sila, na-witness ko rin talaga kung paano sila nagmamahalan talaga at paano nag-work yung love ni God sa sa kanilang relationship. So yung una nating speaker ay isang graduate. Siya ay graduate sa Asia Center for Biblical Studies. At siya ay isang missionary pastor sa Sambahan Kristiyano sa Caloocan, sa Bignay. Alam mo ba yung Bignay? Ako Kuya. Ayan, so yung parang yung dulo, pinakadulo ng ng Valenzuela, so almost Pabulacan na, di ba? Or Caloocan, North Caloocan. And yung kanyang church ministry, sobrang dami rin. Siya ay isang PH-06 teacher. Siya ay also isang Sunday school assistant teacher at isa siyang choir member. So yung kanyang wife naman is graduate at pamataas na lusog ng Valenzuela sa Bachelor in Secondary Education sa major ng Mathematics. At siya ay currently sa public school teacher ng Karuhanan East Elementary School. Meron din siyang church ministry partner. So siya ay isang Sunday school teacher dito sa church. Kilala mo ba sila? Kuya? Siyempre, sabi ko nga, di ba, sila yung pinakasikat na couple dito sa ating, sa ating church, no, sa SKSK. So, huwag na nating patagalin pa at ihanda na natin ang ating mga puso't isipan para sa ating Young Gen Talks Episode 2. Tawagin po natin ang ating special guest, Pastor Nonoy Si Ate Mafe Bilangel. Woo! Palakpakan tayo dyan! Ayan, magandang araw sa inyong lahat at kami ay nalulugod na isa kami sa mga pinili nyo upang maging kabahagi o makapagsalita dito sa inyong Horizon Talks. Hindi ba kayo nagsasawa? Ayan. Salamat sa opportunity ulit. Yan, nakakatuwa na yun sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin na maging guest speaker. And syempre, alam niyo naman pag love talagang alam kong kami ang tatawagin ninyo para mag-speak sa inyo. Ayan, so welcome po sa ating YGen Talks, Pastor Noli and Ate Mafe. So bago po tayo mag-start, pwede kakamustahin ko po muna kayo. Kamusta naman po yung week nyo? Ayun, itong week na to ay para sa akin bilang guro, no? Napaka-busy ko dahil una ay meron kaming class observation at
nung Friday din, nagkaroon kami ng distribution of cards. So nagpapasalamat ako sa Panginoon sa biyaya niya kasi natapos ko yun. Kahit ang oras lang ng tulog ko ay 2 oras. Salamat din sa asawa ko kasi nandun siya para tulungan ako gumawa ng mga visual aids. Yun nga, sabi nga kapag asawa mo talaga ay teacher, busy ka din. Kaya kasi syempre, tutulungan mo siya dun sa mga pagdikit-dikit ng kanyang mga ituturo. Kaya yun, busy din kasi yun, sa pagre-ready din ng everyday kasi syempre kumakain siya, papasok sa school, tapos yung mga inaasikaso din. Kaya sobrang busy para sa pag-aasikaso. Ayan, so thank you very much po sa update or sa TMI Ate Mapi at Pastor Nonoy. So, ayan nga nabalitaan ko nga nitong nakaraang linggo na bigay ng card ng mga kaway dyan natin. So, cheer up guys. Mataas man yan or mababa, ang importante ay mahal tayo ng Diyos. Ayun. So, meron pa naman pwede pang bumawi, may third quarter pa, diba? Tama po ba? Ayan, so, partner, kamusta ka rin pala? Okay naman yung buong isang linggo ko. Marami nang gawain sa school, syempre. At nakakaraos naman. Yun lang. Grateful pa rin ako sa mga nangyayari sa akin. Ikaw naman, partner. Ayun, same lang din kay Ate Mapi sa guest speaker natin yun. Medyo busy lang din. Syempre, work lang tayo. And super excited na dumating na yung weekend and kasama na natin ang ating mga guest speaker. So, ngayon, huwag na natin patagalin pa at mag-start na tayo sa ating question and answer portion. Parang ano lang, di ba? Parang contest lang. So, yung una nating tanong is, syempre ito po yung pinaka-una dapat nating malaman is, ano po ba yung definition nyo or concept nyo sa love? Particularly po sa pag-iibigan nyo pong dalawa as mag-couple. Sige, ako na yung unang sasagot mo. Para sa akin, personally, ang ibig sabihin ng love is to seek the highest good. So yung paghangad ng pinakamabuti dun sa taong minamahal mo. Pag mahal mo yung isang tao, syempre, hindi mo nanaisin yung bagay na ikasasama niya o yung makakasama sa kanya. Kaya yung definition ko ng love. Love is to seek the highest good of a person. Sa akin naman siguro yung unconditional sacrifice. Yan, di ba sabi nga dun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever is believing in Him shall not perish but have eternal life. Kita naman natin na yung definition ng love, syempre, nagsisimula yan sa Panginoon. Kung paano niya ibinigay yung kanyang nag-iisang anak, yung sacrifice. And ganoon din sa love namin, syempre, kailangan mag-sacrifice ka. Doon sa hirap at ginhawa, natin yung sacrifice, yung sakripisyo nyo, para yung love manatili. Ayun. Thank you very much po sa sobrang sobrang gandang sagot. Kasi totoo nga naman, di ba, kung mahal mo yung isang tao, ayaw mo na may mangyaring masama sa kanya. So gusto mo lahat ng mga magagandang bagay or yung mga bagay na makakabuti sa kanya. And sabi nga ni Kuya Noy, ni Pastor Nonoy, pag mahal mo yung tao, kaya mo na i-sacrifice yung lahat. So kahit magutom ka na, basta makita mo lang yung partner mo na busog, di ba? Kunyari sabihin, hindi okay lang busog na ako, ikaw na lang, mga ganyan. So, kaya mo talagang i-sacrifice. So, kahit sa maliliit or malalaking bagay. Yung nga, di ba, sinasabi nila na pag mahal mo isang tao, kahit anong pangit makita mo, mahal mo pa rin siya. Kaya ganun tayo, di ba? Kahit sa Panginoon. Di ba, sabi nga ni God, na kahit anong pangit yung makita niya, kasalanan makikita niya, tinatanggap niya rin tayo, di ba? Ganun yung naging thinking ko about love. Yes, tama yan, Chelsea. So, dako naman tayo sa ating second question. So, yung question po namin is para po sa inyo. Di ba po sa verse na love does not delight in evil but rejoices with good. Para po sa inyo, ano po yung meaning nito? And paano natin i-prioritize yung truth and righteousness sa actions natin and decisions? Ayan, so napakagandang tanong to kasi yung ating verse for today ay mula sa 1 Corinthians chapter 13. So ito ay patungkol sa pag-ibig. So bago ko sagutin yung tanong ninyo, na ang ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin na ang pag-ibig ay hindi nalulugod o hindi kinatutuwa ang masama, ngunit kinagagalang nito yung katotohanan, no? Ang sumulat nito walang iba si Apostol Pablo, tama? At ang sinusulatan niya ay mga taga-Korinto. So, sino ba itong mga taga-Korinto ito? Para mas lubusan natin maunawaan yung ibig sabihin ni Pablo doon sa salitang hindi
ikinagagalak ng pag-ibig ang masama, kundi ikinututuwa niya ang mabuti. Ang mga taga-Korinto, pag inaral natin yung konteksto at kung sino ba sila, hindi sila taong mga kaibig-ibig. Sila ay mga taong namumuhay sa kasalanan. Specifically, sila ay namumuhay sa sexual immorality. No? Sila yung mga ganung uri klase ng tao kung saan ang mga tao ay pupunta sa church, sinatawag nilang templo, kung saan sila ay sasamba doon pero with a prostitute. Ganun yung sexual immorality sa panahon ng mga taga-Korinto. Ngayon, nais ng Apostol Pablo na sabihin sa kanila na ang totoong pag-ibig hindi tinotolerate ang kasalanan. Yun yung ibig sabihin nun. Kung paanong si Jesus, mahal niya tayo, pero hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Kung maaalala natin yung babaeng natunghayan o nakita ng mga Pariseo na committing adultery, alala niyo ba yun? Yung babae na nakita nila na, ano ba yung Tagalog ng adultery? Pakikiapit, tama. So yung nahuli ng mga Pariseo na nakikiapit at dinala kay Jesus, anong sabi ni Jesus, no? Hindi kita i-condemn. I will not condemn you. May nag-condemn ba sa'yo? Hindi rin kita i-condemn. Ganun yung pagmamahal ni Jesus. Sa kabila nung kasalanan ng babae, minahal siya ni Jesus. Ngunit anong sabi ni Jesus sa dulo? Go now and leave your sin no more. So sin no more. Huwag ka nang magkasala muli. Yun yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos, ngunit hindi niya nanaisin na manatili tayo sa kasalanan. Palap na natin sa sagot niya. Yan. Siguro yun nga, pag sinabi natin kasing mahal natin yung Panginoon, dapat sundin natin kung ano gusto niya. Diba? Sabi nga, kung sinasabi ng Panginoon na huwag na natin gawin yung mga bagay na ayaw, huwag natin gawin. Kasi yun kung pagpapakita yun na pagmamahal mo sa Panginoon, yung action. Hindi lang, madali lang kasi sabihin na love mong Lord, pero hindi mo naman ginagawa. Dapat kung sinabi mong mahal mo ang Diyos, dapat ginagawa mo kung ano yung ayaw niya. Diba yun, sabi nga ni Ate Mami nyo kanina, na yung kasalanan ayaw ng Diyos sabi. And dapat makita din sa atin yun. Kasi yun yung love ng pinapakita ng Panginoon. Diba sabi nga, sino bang magulang na gusto mapahamak yung kanyang mga anak? Diba? Wala naman Ganun yung love ni Jesus sa atin Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Diba? Kaya nga hanggat kaya natin alisin yung kasalanan na alisin natin, layuan natin. Diba? Para may pakita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Partner. Alam mo ba, di ba sinabi rin na pag sinirender natin yung sarili natin kay God, hindi na tayo dapat gumawa ng mga kapal kasi na hindi natin nag-tolerate ni Jesus or ni God yung galong mga kasalanan. Ikaw naman partner, ano yung Ayun, so tama rin, no? So kapag si God nasa atin na or we are one with God na, dapat we live like Him. So hindi naman kailangan na parang magpapako tayo sa cross or dapat na magsakripisyo tayo ng sobrang, isakripisyo natin yung anak natin, ganyan. Pero what I mean is parang we live Christ-like. So kung ano man yung mga values na meron si Lord, si God, sa kanyang buhay is hanggat makakaya is gawin natin. So yung pagpapatawad, pagmamahal, yung mga ganong bagay. Ako, in addition din, no, lalo na sa mga kabataan. No? So halimbawa, ang mga kabataan ngayon, meron mga partner. Tama. Aminin naman natin yun, no? Hindi maiiwasan ang mga kabataan yun. Hindi natin mapigilan na magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Para natin may apply itong tanong natin sa number 1 na love does not delight in evil but rejoices with the truth. Halimbawa, ako ay may partner. Halimbawa si Kuya Noy. Hindi kami mga believers. Halimbawa, unbelievers kaming dalawa. I-apply natin sa konteksto na hindi lang sa mga mananampalataya, hindi pati sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, inaya ako ni Kuya Noy. Sabi niya, Mafe, gusto mo bang sumama dun sa party? Party tayo. Siyempre, ako naman pumayag. Ngayon, dun sa party, merong inuman. Diba? So, sa pag-party, merong inuman. Ganyan. Ngayon, si Nonoy, inaya niya ako na, agi tayo na
Ganun eh. Ganun yung mga kabataan eh. Tagay tayo na eh. Shot na, no? Sino, no? Yung mahal ko siya bilang partner ko, no? Pero dahil nga, sa tingin ko, sa katawan ko, hindi pala makakabuti sa akin yung alak. No? So, halimbawa, tumanggi ako sa kanya. Tapos, ano kayang mararamdaman niya? Sa tingin niya ba, hindi ko siya mahal dahil hindi ko siya pinagbigyan? Ayun yung konsepto ng pag-ibig ng mundo. Pag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, hindi kita mahal. Pero yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang katotohanan, kapag mali, ay mali. Kung ito ay makakasama sa'yo, ito ay makakasama sa'yo. Ibig sabihin, hindi laging pagsang-ayon sa gusto ng partner mo. Mayroon kang karapatang tumanggi at sabihin sa kanya na ito ay masama, kung sa tingin mo ito ay hindi makakabuti sa inyo dalawa. Ayun, so tama po, no? So magandang reminder siya sa atin. So, since nga sa panahon ngayon, maraming kabataan yung umiibig, and wala namang mali sa pag-ibig, pero sabi nga ni Ate Mafe, dapat alam natin kung ano ba yung tama at mali. So, pag alam natin mali, huwag natin gawin, or as much as possible is lumayo tayo or umiwas tayo sa mga ganong bagay. At pag naman alam natin tama, syempre support natin yung partner natin or yung ating loved one. So, ayun. Thank you very much po sa sobrang gandang sana. So, second question po lang yun pero ang dami na nating natutunan. So, marami pa tayong mga tanong na i-discuss for today's episode. So, sa next question naman po is, paano nyo po na-perceive yung significance or yung kahalagahan ng love in comparison sa mga makamundong achievement? For example is, kapag makaya mo magsalita ng maraming language or nakagraduate ka ng with maraming degree or may business ka na sobrang laki. Tingin ko dito yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Sabi niya doon, knowledge pops up, but love builds up. No? Ang karunungan ay nakapagpataas, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpatatag. Tayong mga tao, kaya nating magbigay, di ba? Kahit walang pag-ibig. Di ba? O kaibigan kita, o kaya isa kang pulube, pwede kitang bigyan, pero wala naman akong pag-ibig sa'yo. Pero ang taong tunay na umiibig, hindi pwedeng hindi siya magbigay. Talagang meron siyang ibibigay sa'yo. No? Nang hindi nagadalawang isip, nang hindi humihingi ng kapalit, kundi, kaya na sinabi ko lang na, ano ba yung definition ng love? Ang sabihin ng love ay seeking the highest good of a person. Parang ang Diyos, di ba? Nagbigay siya sa atin kahit hindi naman tayo karapat-dapat bigyan. So yun yung ibig sabihin natin ng yung in comparison doon sa achievements. Halimbawa, naturo to ni Pastor Noy nung nakaraang nagturo siya. No? Kung maalala nyo, nabanggit niya, nung World War II, ano yung bansa na may pinakamaraming PhD? Naalala niyo ba kung nakikinig kayo? Ano yung bansa na maraming na-achieve when it comes to doctorate? O marami siyang PhD degree? Maraming nakapagtapos ng pag-aaral sa doctorate? US? Yes? Kamulat? Sige, wala tayo. Europe? So kung maalala niyo yung Germany, no? Yung Germany, sila yung pinakamatalinong tao noong time ng World War II. Pero saan ba galing si Adolf Hitler? Bakit nagkaroon ng Holocaust? Yung pagpatay sa milyong-milyong Hudyo. Nasa knowledge. Diba? Sa sobrang katalinuhan nila, pero wala silang pag-ibig. Yung tinatawag na genocide. Dahil naiinis lang sila sa mga Hudyo, pinapatay nila. Pero hindi sagot ang karunungan para ang mundo ay maging matagumpay, magkaroon ng solusyon. Kundi yung pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi yung pag-ibig ng Panginoon, ito yung pag-ibig na walang katapusan, walang kapantay, hindi nangihingi ng kapalit, hindi nanunumbat, hindi gusto na yung pinakamabuti para sa akin. Siguro sa akin yun nga, na-share ko na rin nung speak ako. Siguro yung buhay ni Paul. Diba? Sabi ko nga nung last speak ko, na yung buhay ni Paul, ang dami niyang achievements sa buhay.
Kumbaga parang yung lahat ng katalinuhan, di ba? Ang dami, pero ano yung nagpabago sa kanya? Yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ganun din yung pag-ibig niya sa Panginoon. Makikita natin, di ba? Sa mundong ito, alam natin na yung kayamanan, yung katalinuhan, yan yung ano ng mundo parang pamantayan ng mundo. Dapat kailangan matalino ka. Kailangan mayaman ka. Kailangan may pinag-aralan. Yan yung pamantayan ng mundo natin. Kaya yung mga tao, ano nangyayari? Dahil sa katalinuhan, nakakagawa sila ng kasalanan. Kumbaga, nagiging mayabang sila sa mga achievements na natanggap nila. Di ba? Kumbaga, parang pinagmamalaki nila. Pero lagi natin iisipin na yung lahat ng bagay na yun, dito lang sa mundo. Di ba? Hindi naman natin madadala sa heaven Sabi ko nga, kung ikaw nakapagtapos ka ng pag-aaral, marami kang awards. Kunyari, naging cum laude ka or summa cum laude. Pagdating mo naman sa langit, hindi naman tatanungin ng Lord, ano yung nakuha mo sa buhay. Kung dito sa mundo, nakapagtayo ka ng malaking bahay, marami kang pera sa bangko. Pero pagdating sa heaven, hindi mo naman tatanungin. Kumbaga yung mga achievements natin dito sa mundo, ano dito lang. Pero yung achievements natin na ginagawa para sa Panginoon, dun sa langit. Diba? Sabi nga natin, ang ipunin natin, yung kayamanan sa langit. Yung kayamanan dito sa lupa, iiwan natin yan Diba? Kahit nga siguro kung ikaw mayaman, nagpaganda ka, nagparetoke ka. Diba? Pagpunta mo na naman ng langit, hindi ganun yung itsura mo Kumbaga, dito lang yun. Kumbaga, yun, kung sa tingin natin, kayo bilang mga kabataan, kung sa tingin nyo, yung pagiging mga achievements na nangyayari sa inyo ay nagiging mali na. Ibig sabihin parang nalalayo na kayo sa Panginoon. Diba? Isipin nyo, balikan niyo yung Panginoon. Gusto ba ng Diyos? Diba? Kasi sabihin natin, baka sobrang marami tayong na-achieve. Na-enjoy na natin yung mundo. Pero lagi natin isipin, gusto pa rin ng Diyos yung ginagawa. Binibigay ng Diyos yung mga achievements natin dito sa mundo. Pero lagi natin isipin, gamitin natin ito sa tama, hindi sa mali. Gamitin natin ito sa kaluluwalhati ng ating hindi sa ikaluluwalhati ng sanlibutan. Kasi alam naman natin, pagmahal natin ng sanlibutan, di ba? Magkakasala lang tayo. Patuloy tayong malulunod sa pagkakasala. Huwag natin pakamahalin yung mundo nito. Pakamahalin natin dun sa langit. Kasi dun tayo pupunta. Huwag tayo wala sa mundo. Ayan. So, tama po, no? So, na-realize ko na everything should work hand in hand with love. So, hindi lang love na humanly love or love ng makataong pagmamahal, kundi pati pagmamahal ng Panginoon. So, sabi niyo nga po, matalino man or mayaman ka man, pero kung wala kang love, wala rin nararamdaman na love, parang love from God, parang walang presence of Lord sa buhay mo, when you are on that big or you have that achievement, parang it's nothing po, no? So katulad nga po sa example ni Ate Mabe yung about sa nangyari sa Germany. So yes, na-achieve nila yung parang highest peak ng intelligence or ng military power or ng wealth. Pero at that time, parang at what cost, diba? Parang since wala silang love, walang love of God walang God sa buhay nila, it's nothing po. Diba, napakaganda yung mga sinabi nila na, di ba parang wala nga tayo, we're nothing kung hindi natin naging center sa God. Diba? Hindi natin, parang kanino ka kumikilos, diba? Yung kagaya sa kapatid, parang kanino kumikilos, diba? Kung wala, hindi natin naging center sa God, diba? So, next question naman natin is, sa verse po, ano po ba sa inyo yung love does not envy or boast? Paano nyo po ma-develop yung mindset ng contentment or pagiging humble natin sa ating daily lives? In this verse. So, yung love does not boast or envy. Kaya nga nung dalawang tanong, di ba, paano natin may kukumpara yung pag-ibig dun sa ating mga darating sa buhay, parang ganun, di ba? So, kasi tayong mga tao, natural sa atin, kapag marami na tayong na-achieve, ang nangyayari sa atin, talagang may tendency tayo na magmataas. Pero, yun ay kabaligtaran ng sinasabing pag-ibig ng Diyos. Kasi kung maaalala natin si Jesus, siya yung Diyos. Pero ang ginawa ni Jesus, tumaba siya dito sa lupa bilang tao. Sa Philippians chapter 2, kung maaalala niyo, di ba? Naging alipin siya. So, siya ay naging alipin
yung kanyang pagiging Diyos, pansamantalang muna niya, hindi niya naman tinanggal, diba? Sinantabi niya muna yung karapatan niya bilang Diyos. At naging alipin siya hanggang dun sa ipako siya sa krus. Namatay siya para sa atin. At yung buhay niya nga ibinigay niya para sa atin. So, ganun dapat. The more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na marami tayong nararating, maging katulad tayo ng Panginoon. Lagi nating isipin yung una na ang lahat ng ito ay nagmumula sa Diyos at ang lahat ng ito ay dapat natin gamitin sa ikabubuti ng ibang tao. Kasi pinagpapala tayo ng Panginoon para maging pagpapala din sa iba. So yung sa envy naman, at paano tayo magiging kontento, yung favorite verse ko, yung Psalm 37 verse 4, sabi niya doon, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Lagi natin hanapin ang ating kaligayahan sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa pera, hindi sa mga material na bagay, kundi sa Diyos. Sa Diyos lamang. Doon tayo magkakaroon ng tunay na matukontentuhan kasi lahat ng bagay ay nasa Diyos na. Di ba? Yung kayamanan, yung pag-ibig, lahat ng yun ay nasa Diyos na wala ka nang hahanapin kapag kasama mo ang Diyos. Para sa akin naman, di ba, sa makikita natin dito yung dalawang word, yung MH and boss. Di ba? Makikita natin, itong dalawang to, nasa Panginoon pa to. Yung attitude na wala. Ano yung galing nasa Panginoon? Yung kabaliktaran nito. Yung pagiging mapagkumbaba. Yung humility or humbleness. Di ba? Makikita natin na mismo ang Diyos, hindi siya nagiging mayabang sa kung ano siya. Hindi siya naging mayabang sa kung ano siya. Hindi niya pinagmalaki ko. Di ba? Ano yung pinapakita niya? Lagi yung attitude na pagiging mapagkumbaba. Hindi nga sabi nga ni Ate Mape ninyo, Diyos siya eh. Pero yung pagiging Diyos din yung lugar niya. Di ba? Para maging tao. Bakit? Kasi gusto niyang maranasan kung ano yung nararanasan natin. And doon makikita natin, yun yung attitude na tinuturo sa atin ng Lord. Yung sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Be humble. Diba? Kasi yung pagiging humble, hindi yung ikabababa ng pagkatao mo. Kundi, ano nga yun eh, magiging good example ka pa para sa kanila. Diba? Kasi bakit? Kasi yung attitude ng Lord eh. Yun yung ugali na gusto ibigay sa atin. Na matuto tayong magpakumbaba. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng na-achieve natin sa mundo ito, be humble pa lang. Yun yung gusto ng Lord. Yun yung tinuturo ng Panginoon. Hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng tao. Kung babasahin natin yung Biblia, napakaraming word na humility, humbleness na tinuturo ang Lord natin sa atin. Tinuturo ang Panginoon. Kasi yun yung gusto na ibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung gusto na gawin natin bilang mga Christian. Kasi nga, di ba, sabi nga, ang Panginoon, siya ay perfect, di ba? Kumbaga, Christ-like tayo, tayong mga Christian na tumanggap sa Kanya, Christ-like tayo. And yung sa attitude na yun na nasa Panginoon, dapat niyahin natin. Kasi nga, Christ-like tayo. Ginagaya natin yung Lord. Kung ano yun. Hindi lang itsura, siguro sa itsura, yan, kundi sa bawat pag-uugali na sinasabi niya, na pinapakita niya sa Biblia, yun yung dapat natin kaya, maging Christ-like. At isa doon yung pagiging Christ. Na parang maging Christ-like tayo. Kasi pag nakafocus na tayo sa mga mundong bagay, yun yung nagiging every tayo focus tayo sa mga bagay. Kasi hindi na natin yung mga ibang tao eh. Hindi tayo nag-focus na kay God kung anong biyaya yung binibigay niya and paano tayo magiging grateful kung ano yung meron. Ayun, tama. And yun nga, na tumatak din sa akin yung sinabi ni Pastor Nonoy about pag sa mag-asawa, ganyan, hindi kailangan laging pataasan ng achievement, hindi kailangan paramihan ng nagawa, hindi kailangan paramihan ng well, ako yung nagbugas ngayong umaga, ikaw magbugas ngayong gabi, hindi ganun, diba? So sa love, meron talagang dapat part ng pagmamahal yung pagiging humble. So, diba, parang feel ko hindi magiging successful ang isang relationship kung lahat is nagpapatasan, tama po ba? Ayan, so kung lahat is hindi daw papayag kung galit ka galit din ako, walang mangyayari, away-away lang talaga. So, just like yung pagmamahal nga ng Panginoon, so kung si Lord, nagalit lang din siya sa atin, like nagmataas lang din si Lord, like hindi siya naging humble or hindi niya pinakita yung values na yon sa atin, siguro nandito pa tayo, siguro wala na.
So, Siguro sa akin din, siguro yun nga, ko din. Napaka-bless ako sa asawa ko kasi syempre, alam naman natin na ang trabaho ng isang pastor, hindi ganun kalaki yung income na kinikita. Diba? Syempre, hindi naman ganun kalaki. Pero bless ako kasi syempre asawa ko teacher. Syempre, mas malaki yung naipapasok niyang dahil sa amin. Kumbaga, hindi ko, kahit nung naging mag-asawa kami, kahit kailan hindi ko nakita sa kanya yung pagiging mapagmahas. Na ako mas maraming, mas maraming pinapasok na pera ito. Diba? Kumbaga parang hindi, nandun yung attitude ng pagpapakumbaba. Sabi nga, yung love yun eh. Diba? Yung love na hindi, pag wala yung love, kasi kumbaga pagpapakumbaba, ano yun ang love eh. Diba? Kung mahal mo yung tao, hindi ka titingin dun sa na-achieve niya or sa ano yung trabaho, kundi makikita dun yung ugali niya na never akong nakarinig sa kanya na mataas yung sasahod ko. Dapat ganun eh. Kumbaga, nandun pa rin yung pagiging mapagpapagpapag sa bagay. Siguro nga dahil nga dun sa love na meron kami sa isa. So sabi ko nga po, gawa-gawa tayo. So yung we can spell love without humbleness. Ayan. So itatatak natin yung ako yan. Kapag nagsabi kayo sa susunod na, what is love? Love cannot spell without humbleness. Ayan. So meron akong pwedeng i-cite sa sa mga thesis nyo. I-cite nyo ako doon. Ayan. So ayun po. So thank you very much po sa sobrang gandang mga sagot. So nasa pa lang tayo kalagitnaan, pero sobrang dami na nating natutunan. Kahit kaming mga host ngayon, sobrang grabe, nakaka-overload po yung mga natutunan namin. And ngayon lang din namin siya madalas, halos talaga, parang na-realize na, ay, ganun nga pala. Pag nagmamahal ka, dapat ganito, dapat ganito. So mga kawajan, huwag kayong aalis at ipatuloy niyo yung panonood. Ayan, so punta tayo sa ating next question po. Meron na po ba kayong situation before, or ngayon, or recently, na kung saan napakita po yung mga qualities of love such as connection, trust, hope, perseverance, na kung saan is parang na-challenge po ito or nawala. Siguro na naman ako. Baka sabihin niyo lagi siya nauna eh. Yan, siguro, ito na nangyari sa amin noong 2021. Yan. Siyempre, noong 2020, bagong kasal kami noon. Tapos blessing nung pumasok yung 2021 January. Bless kami ni Lord. Parang pinagpala kami ng Lord kasi 3 months pa lang. October, November, December, 3 months pa lang kami kasal. Pero noong January 2021, binigyan na kagad kami ni Lord ng blessing. Yun niya yung magkaroon kami ng anak, yung first baby namin. Siyempre, nakakatawa kasi gift yun ng Panginoon sa and yun nga, after lumilipas yung buwan, hanggang sa umabot ng 7 months, no? 6 months, 6 months yung last check-up namin dun sa OB niya. Tapos, doon na namin nalaman. Kasi nung mga ilang buwan, masaya kami kasi kada check-up namin, nakikita sa ultrasound na masaya is baby, kumbaga mataas yung heartbeat, kumbaga ang likod niya eh. Tapos yun nga, yung after 6 months, doon na namin sana malalaman kung ano yung gender ng aming first baby. Kaya nagpa-check up kami dun sa OB namin. Tapos yun nga, tapos kasi siya yung naiwan dun sa OB. Tapos ako kasi pumunta muna akong munisipyo kasi gumawa PSA. Kaya sabi ko, iwan ko muna. Ako na lang pipila sa munisipyo para mga PSA. Tapos yun hanggang sa nag-check up na siya. Tapos nag-chat siya sa akin. Sabi niya, pumunta ka na rito dati. Tapos yun pala, yun na yung last namin. Sabi ng OB namin, walang heartbeat baby namin. And yun nangyari na yun. Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa na natulala ka. Siyempre, excited ka eh. Para malaman yung gender ng baby namin. Pero yun yung nangyari sa amin na iba yung nangyari. Hindi man lang namin nalaman kung ano yung gender ng baby namin. Tapos yun pa yung sumalubong sa amin na walang heartbeat yung baby namin. Siyempre kami, nag-hope pa rin kami na meron. Diba? Hanggang sa umuwi ka ng bahay. Kung pauwi kami ng bahay, share ko na para at least maging encouragement din sa inyo. Nung umuwi kami sa bahay, naglakad kami kasi sa maliit tayo pauwi namin. Naglakad kami, pauwi ng
Tapos habang naglalakad kami, syempre yung pakiramdam na bigat. Tapos di namin namalayan, umuhos yung lakas na ulan. Isa lang yung payong namin. Kasi lakas ng ulan talaga, basang-basa kami. Sabi nga namin, parang nakikilamhati din yung talagang sa amin. Yan, kumbaga parang yun yung experience namin na habang naglalakad kami sa isang payong na sobrang lakas ng ulan. Hindi namin alam kung ano yun. Hindi namin alam kung ano yung mararamdaman namin eh. Kasi syempre kapag nandun ka sa punto na yun, hindi mo alam eh. Parang napakaraming mong inis. Tapos yun nga, siguro sabi nga ng doktor namin, ako rin nga, na mag-second opinion ulit kami. Napakasa. Pero nung umuwi na kami sa bahay, doon na kami nag-yak, parehas. Tapos nag-pray kami kay Lord. Na Lord, babalikin mo yung heart namin. Talagang pray kami na kami. Siyempre, nandun pa rin yung hope namin eh. Pag-asa namin na ang Diyos kasi is Diyos ng hibala. Diba? Kaya niyang gawin yung lahat ng bagay. And kaya niyang bumuhay ng patay. And yun din yung pinangahawakan namin nung panahon na yun. Tapos hanggang sa tumawag na siya sa pastor niya. Tapos nag-pray din kami. Nag-pray kami. Talagang pinag-pray namin kung sa madaling araw. Nag-pray kami. Hawak-hawak ko yung nandiyan. Talagang pinag-pray namin. Andun yung pag-asa namin na ibigay ng Lord sa amin. Tapos yun, kinabukasan, second opinion kami. Kasi nireferral kami sa ibang COVID. Pumunta kami doon. Habang siya nasa loob ng COVID, ako tumitingin ako sa yung ulap. Tapos pinakita ko cross kasi doon sa simbahan. Sabi ko, Lord, sabi ko, maghimala ka. Sabi ko, kumbaga parang nandun yung point na nandun yung pag-asa ko. Nandun yung parang, hindi ko naman sinasabi sa Lord, hindi ko pinagmamalaki. Sabi ko, Lord, naging tapat naman kaming likod mo. Kumbaga, parehas kaming nagsiserve sa church. Kahit ito lang, sabi ko nga, ibigay mo lang sa amin. Sabi ko, na ibigay mo sa amin ito na magkaroon mabuhay yung baby namin. Pero sabi nga, hindi yung plan ng Lord. Dahil hanggang sa umating na second opinion, wala talagang heart speed. Kasi yun, umuwi na ulit kami. Tapos yun, diretso kami sa hospital. Kasi nga, ang problema, napakalaki pa yung problema ng situation niya. Kasi hindi pwedeng normal. Cesarean ang mangyayari. Kasi si baby, nakaharap dun sa kanyang hindi pwede siyang normal. Kailangan isa-cesarean. Sabi ko, napakahirap pa naman ng cesarean. Kasi sobrang gastos. And wala pa naman kaming ipon. Talagang hirap kami sa napakahirap. Pero yung situation, sabi namin. Kasi in-over sa amin sa mahal na private hospital. Pero yung gastos yung malaki. Wala kaming hawak na gano'n. Sabi kami kukuha ng gano'n. Kaya yun, tsaga kami sa public hospital. And ilang araw, habang tumarating, kasi pinapainom siya ng gamot na kapahihilap yun. Kumbaga parang binigyan naman kami ng hope nung public hospital na yun na madadaan sa normal. Kaya every ilang weeks din, no? Parang 1 week din, biruin mo. Dati kasi dito kami nakatira sa Padrinaw. Dalawa lang kami. Ang hirap ng sitwasyon na gano'n. Every night. Siyempre, nandyan yung baby. Yung situation dalawa eh. Kasi kapag hindi pa nalabas yun, maaaring pati siya maapektuhan. Kumbaga, nandun talaga yung sacrifice ang hirap. Sabi ko, punta muna tayo kay nanay para at least may kasama ako na. Kasi ang hirap at ako lang eh. Tapos dun, habang everyday, syempre, 1 week, hinihintay namin na ano talaga yung baby. Na yung everyday na magkatabi kami sa higaan, mararamdaman mo yung sakit. Kasi hanggat hindi nawawala yung baby dun sa kasi may, syempre, may inaano ka na baka malason, kasi ganun nga yung situation. Parang nandoon na, sabi ko, Lord, nawala na nga, parang mas mahirap pa. Kumbaga parang yun lang yung, kaming dalawa lang yun, nag-uusap ng Panginoon na nawala na nga, parang bakit pinatatagal pa? Kumbaga bakit mas nararamdaman ko pa yung sakit everyday? Diba? Parang doon, yung time na yun, sobrang hirap. Pero yun nga, yung last na after 1 week, yun, praise God. Na-admit na siya, yun nga nilabas niya. Pero nung gabi na yun, mula umaga, nung pinasok siya sa ospital, wala kaming balita. Kasi panahon pa ng COVID yun, medyo ingat pa. Pero mo, hintay mo yung asawa mo, wala kang balita. Tumakbo yung araw hanggang gabi.
walang balita na ano na nangyari sa asawa mo. Kinabukasan hanggang sa madaling araw, walang balitang gano'n. Kaya sabi ko, Lord, ano ba? Parang ganun yung sitwasyon ko na parang, ang daming question. Pero hindi ko sinisisi ang Lord. Question lang. Hindi naman masamang magtanong sa Panginoon eh. Diba? Ang magsama, yung sisingin mo siya sa mga nangyayari. Akin is question lang, Lord, bakit nangyayari to? Bakit ako? Bakit kami? Ganun. May mga maraming question na gano'n. Tapos yun, kinabukasan, yun na, nailabas na yung baby namin. Yan, pinapasok ko sa hospital, tapos nakita ko yung baby namin. Nakalagay sa, doon yung lagyan ng box ng face mask. Yan, pinakita nung doktor sa akin, ito yung baby nila. Yan, yung baby namin is complete na talaga. Pero hindi pa naman talaga malaki, kanya lang siya kasi 6 months pa. Pero yun nga sabi ko, parang mas lalong nadurog yung puso ko na makita ko yung sitwasyon nila sa face mask box. Tapos kailangan mailabas sa hospital kasi nga nag-iingat pa rin yung tao. Kaya yun, siguro yung sa sitwasyon na nangyari yung bagay na yun. Na sobrang doon ako tinas ng Lord. Doon ako sinubok ng Panginoon na yung pag-asa, yung trust, yung tiwala. Parang hindi naman sa nawala yung tiwala ko sa Lord. Pero dumating sa point na parang dumating sa point na yung faith ko, sabi nga natin yung pananampalataya naman hindi laging mataas eh. Nandun sa point na parang gusto ko na mag-pessimistic. And doon yung time parang nagpahinga din ako. Hindi ako umitang ministry ng mga panahon. Kasi parang sabi ko, bakit yan? Sabi ko, faithful naman kami servant ko Lord eh. Baga, nagpapagamit naman hindi parehas, pero bakit sa amin nangyari yung bagay. Yun, yung tiwala, yung pag-asa, nandun yung point na nawawala. Pero doon nga sabi nga namin, doon sa nangyari na yun, blessed pa rin kami. Bakit? Kasi may sinagot ang Lord bakit nangyari yung bagay na yun. Kasi doon sa result, kung mabuhay man yung bata, malabas niya naman ng normal, ilang days lang din, mawawala yun. Mas masakit. Bakit? Sinhawakan mo, naalagaan mo, nabigay mo yung pangailangan. Pero ilang days lang din, mawawala. Or mabuhay man yung baby namin, pero meron siyang differential. Mas mahirap, mas habang buhay na pamilya. At doon ako naniwalagan na anak, yung plan. Diba? Easy ka lang. Kung binigay ko, diba, mas masakit, mas mahirap. Pero yun nga, kaya sobrang doon ako, yung situation niya, doon din lumakas ako. Sabi ko, Lord, oo nga, salamat. Kumbaga, nagpasalamat ako. Kasi, nung una, nagsusisi ako, nalulungkot ako. Pero, yung saya, after nung nalaman ko yung situation, oo, Lord, ito pala yung plan. Iba talaga yung plan. Kaya yun, siguro dun sa sinubok sa amin, nakakatuwa kasi ako, kasi kilala niyo naman ako, napaka-emotional kong tao. Pero yung asawa ko, never kong nakita ko yan sa kanyang situation. I'm not sure. Pero hindi parehas na iyak ko. Kumbaga napaka-strong person kasi ng asawa ko eh. Kumbaga siguro dahil nga dun sa love ng Lord, ibinigay niya sa kanya. Ibinigay niya sa akin. Kumbaga ano man yung mangyayari, anak, mahal ko kayo. Yan lahat ng bagay na nangyayari dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Mahirap, masakit, pero lagi mong iisipin kung plano ay magandang plano. Ayun, natulad nga ng pinimento na yun, no? Hindi ko na ulit kasi mahaba, no? Pero natutunan namin doon, no? Yung mga nangyayari sa buhay natin, minsan akala natin masama, hindi maganda. Pero sabi nga ng Romans, di ba, 8:28, lahat ng bagay ay pinaglakip-lakip ng Diyos. Hindi para sa ating ikasasama, kundi para sa ating ikabubuti. Noong una, hindi namin maunawaan mag-asawa, nag-iiyakan kami palagi gabi-gabi. Yung maiisip namin yung nangyari sa amin, nag-iiyakan kami. Pero nung nalaman namin yung dahilan bakit kinuha niya sa amin ng maaga, ay lumakas kami kasi alam namin na higit yung plano ng Diyos kaysa dun sa gusto namin. Pilit pa namin yung gusto namin. Kung hindi ito yung talagang kalooban ng Diyos, hindi talaga ibibigay ng Diyos. Kasi nga, una, magkakasakitan yung bata, diba? Hindi rin kami makakasama sa ministry, diba? Magiging malaking burden siya sa amin, hindi lang physically, kundi financially din.
Kaya salamat na rin sa Panginoon kasi bagaman hindi namin siya kasama ngayon, kaya nga nang sinabi ni David, makakasama rin namin siya balang araw. So, salamat po sa Panginoon. So, thank you very much po sa, kumbaga parang ano to naging testimony ng relationship niyo po tsaka ng pagmamahal ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay niyo. So, yun nga po, madalas po is parang may mga challenges talaga binibigay sa akin si Lord kung saan parang mapapaisip tayo, mapapatanong, or minsan parang parang mapapalayo tayo sa Kanya kasi nga syempre tao tayo. So hindi po, normal po na makaramdam tayo ng parang galit or parang pagkatampo, pagkadismaya. Pero yun nga po, at the end of the day, every challenges naman na binibigay ni Lord is may dahilan. So may finish line po, alam niyo po yun. So habang tumatakbo pa tayo dun sa problema nun or sa problem na yun, habang nandun pa tayo sa race, ayan, so madalas nagreklamo tayo na pagod na tayo or bakit ganito, bakit ang layo pa. Pero at the end of the day, wala naman pong race na walang finish line. So sa finish line natin makikita at malalaman kung ano nga pa talaga yung dahilan. So bakit ba nangyari sa atin to? Bakit ba sinubok tayo? And pag nadating natin yung finish line is may achievement or may meron siyang prize. So hindi lang siya, hindi siya yung parang blind lang na tatakbo ka ng walang dahilan or pagdadaanan mo ng walang dahilan. Lahat po is merong meaning behind that. Lalo na po especially kapag si Lord yung nagbigay sa atin. Nakaka-overwhelm naman yung kwento nila. So dito kaya nga sabi nila, magtiwala lang tayo sa Diyos. Sa lahat na ginagawa niya. Minsan hindi tugma dun sa plano na meron tayo, pero yung plano ng Diyos is maganda yung magiging kahanuman nito. So yung next question naman po namin is, according po sa verse na, love does not keep a record of wrongs. How can we cultivate forgiveness and release resentment to nurture love in our daily lives? Ayun. So, yung may share ko dito na verse ay yung sa Romans 5:8, diba? When we were still sinners, like Christ died for us. Kasi sabi dito, love does not keep a record of wrongs. So, makikita natin yung magandang halimbawa ni Jesus. Bago pa man tayo tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, nung makasalanan pa tayo, si Jesus namatay na siya para sa atin. No? Hindi niya sinabi na, sige, tanggapin mo muna ako bilang Diyos at tagapagligtas at ililigtas kita. Hindi. Kumbaga namatay na siya para sa atin nung tayo ay makasalanan pa, nung hindi pa natin siya tinatanggap. Ganon din po sa ating mga buhay. Pag sinabi natin, love does not keep a record of wrongs, hindi nun ibig sabihin na, halimbawa, may taong nagkasala sa akin. Hindi ibig sabihin nun na, sige, papatawarin ka, nakakalimutan ko na lahat, hindi ko na maalala, magkakaroon na ako ng amnesia. So, hindi yun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng love does not record wrongs, hindi mo na ulit aalalahanin yun para magalit ka pa ulit sa Kanya, magkaroon ka pa ng sama ng loob, kundi handa kang magpatawad sa kabila ng lahat ng nagawa niyang kasalanan sa iyo. Doon sa ating mag-asawa, may times na nakakagawa kami ng hindi maganda sa isa't isa, di ba? Kasi tao lang din naman kami, no? Pero pag halimbawa, may nagawa ako sa kanya, o kaya ako na may nagawa ako sa kanyang masama, ang maganda doon sa aming dalawa ay nagpapatawaran kami. At yung kasalanan namin, hindi namin pinaulit-ulit pa na pinapaalala sa amin, ito kasi, no? Yung sinusumbat mo pa araw-araw para maalala niya kung gano'n yung ginawa mong kasalanan. Hindi mo gano'n. Ibig sabihin, no, hindi mo na ulit aalalahanin pa para sumama yung loob niya, sumama yung loob mo. Kasi gano'n yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga doon sa Awit 103, kung gaano kalayo yung silangan sa kanluran. Alam niyo ba kung gaano kalayo? Bilog ang mundo. Yes. Diba? Infinity. Diba? Ibig sabihin, hindi na inalala ng Lord ang kasalanan natin. From east to west, sabi ng Psalms 100, dapat ganun din tayo. Na hindi natin nalalahan ang kasalanan ng iba para, una, sumama pa yung loob niya at sumama din yung loob natin. So, magkaroon tayo ng pagpapatawad sa isa't isa. Yun nga, yun. Sinare din ni Ate Maki, yung dalawang F lang. Forgive and forget. Diba? Siyempre, pag pinatawad mo na, kalimutan mo na. Parang sa atin din yan yung love ng Lord. Diba? Kumbaga parang
nagkasala na tayo eh. Yung mga marami tayong, nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon, marami natin nagkasala. Pero nung tinanggap natin siya as Lord and Savior, di ba? Binigay niya sa kanyang forgiveness. Sa tingin ninyo, kapag nagkakasala pa tayo, inaalala pa ng Panginoon yung mga kasalanan natin dati? Hindi na. Di ba kasi forget na yun eh. Kumbaga ikaw bago na. And gano'n din tayo sa buhay natin na kapag tayo ay nakagawa ng pagkakasala, nakagawa yung tao sa atin ng pagkakasala, forgive na natin. Hindi lang natin forgive. Hindi forgive natin. Kasi mahirap pag sinabi, oh, napatawad ko na siya. Pero, yung kasalanan ng ginawa niya, hindi mo kinalimutan. Paano ka makakapag-move on kung hindi mo kakalimutan? Pinatawad mo siya, pero hindi mo kinalimutan. Diba? Dapat, pag pinatawad mo, kalimutan mo kung anong ginawa niya. Diba? Parang sabi niya sa amin, di ba? Yung kung magkaroon kami ng issue sa isa't isa, magkaroon kami ng pagtatalo, nagpatawad na kami. Pag nag-away ulit kami, hindi na namin babalikan yun. Yung dati. Bakit? Kasi tapos na yun eh. Kasi kapag, di ba sabi nga, kapag yung issue, nag-away kayo at binabalikan nyo, di ba? Parang umuulit-ulit lang. Parang sabi mo, kala ko ba pinatawad mo na ako? Di ba? Bakit kala ko ba ano mo na ako? Bakit eto na naman? Eto na lang yung issue natin eh. Eto na lang yung pag-usapan natin. Yung tapos na, napatawad na, patawad mo na yun, kalimutan na. Di ba? Yun lagi magkasama, forgive and forget. Hindi pwedeng forgive lang, dapat forget din. Hindi pwedeng forget, nakalimutan mo, pero hindi mo naman siya pinatawad. Di ba? Dapat magkasama lagi siya. Yung pagpapatawad at pagkalimot sa bagay. Kasi ano din yung love na binigay ng Diyos sa atin. Di ba? Na pinatawad tayo ng Diyos doon sa kasalanan eh. Kaya alam naman natin na yung makakalimutan na rin ng Panginoon yung mga kasalanan ginawa natin. Bakit? Kasi sabi niya, tayo ay bago ng nilalang sa harap niya. Mahal natin ang partner natin, dapat gano'n. Hindi lang sa partner eh, kundi sa pamilya din natin, sa mga kaibigan din natin. Kung mahal ko, yun yung simpulo ng pagmamahal eh, yung love. Pag mahal mo yung isang tao, dapat matuto kang magpatuloy. Diba sabi nga sa Bible, yung beses natin kailangan patawarin kung nagkasala sa atin, 7 times 7, parang 70 times 7. Kailangan pinapatawad natin siya. Bakit? Kasi mahal natin siya. Dapat, kung mahal mo yung isang tao, kalimutan natin, patawarin natin siya dun sa mga bagay na nagagawa. Doon natin makikita yung love sa isang tao. And doon sa partner. Kasi madalas po, parang sa human world, sa buhay natin, kung makataong pag-iisip, madalas, sinasabi or mga nababasa natin na, I can forgive you, but I can't forget it. Yung kumbaga, forgive but never forget. Ganun po madalas, diba, yung thinking natin as human person. Kapag may nagawang kasalanan sa'yo, yes, kaya kitang patawarin, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Hindi na magiging katulad ng dati. Whereas, pinakita ng Panginoon sa pagmamahal niya na hindi dapat gano'n. So kapag mahal natin, nagmahal tayo, or pag si Lord is nasa buhay na natin, pag may ginawang kasalanan and humingi ng patawad, we forgive and we also forget. Lalo na po kung mahal mo yung tao. So hindi dapat tayo like, yung nasabi niya po is nagsusumbatan na. Kumbaga parang kung ano yung ginawa mo, pag nag-away tayo, part yan ng topic natin. Hindi yan dapat mawawala. So sa next away, dalawang topic yung magdadagdag. Tapos sa next away, tatlo, ganyan. So wala pong mangyayari doon. So chaotic lang, magbubulo-bulo lang natin yung away yung maliit. Lalo lang lalaki. So parang sinabi nga, diba, na kung ang Diyos ay nagpapatawad, sana rin tayo rin nagpapatawad, diba? So, diba, ano naman eh, wala naman nagdulot na maganda kung hindi ka nagpapatawad sa tao, diba? Tapos lalo lumalala lang yung galit mo sa isang tao. So, yung next question naman po natin. So, para po sa inyo, love, paano po i-describe yung love as patient and kind? Eh, paano niyo po ito masasabuhay sa mga qualities na ito sa relationship niyo or yung interaction niyo sa ibang tao? Ako sa patient, ikaw sa kind. Kasi, Kasi ganyan, parami kami dalawa. Gusto mo dalawa. Ay, dalawa sa'yo. Ayan, so sa akin yung love is patient, o love is patience. Love is patient, ayan. Kasi tayo ay mainipin, tama? Pero yung definition niya, love is patient. So dapat mapagpasensya. Sabi nga nung isang ibig sabihin ng true love, di ba? True love waits. Naghihintay ang tunay na pag-ibig.
hindi lang naghihintay dun sa makakasama sa habang buhay, kundi literal na naghihintay. Natarunong maghintay, hindi yung kapag wala pa siya, magagalit ka na, ganyan. Pag wala pa, Mainipin, ayan. So, ibig sabihin noon, gaya ng karakter ng Diyos, hindi ito agad nagagalit. Ayan. Sabi nga, di ba, ang Diyos ay hindi agad nagagalit. No? Mahaba yung pasensya na. Yung ibig sabihin nga, ibang ibig sabihin ng patience, long suffering. Yun eh, long suffering. Kailangan talagang hindi ka agad ma-frustrate, hindi ka agad mairita, kundi matuto kang maghintay. Especially kung yung tao na yon talagang matagal pa yung proseso niya ng pagbabago. Lalo na sa kaming mag-asawa, meron kaming mga katangian na hiniswak sa isa't isa. Katulad ko, mabagal ako kumilos, siya mabilis. So, syempre, yung ganong karakter, hindi niya yun nagugustuhan sa akin. Kaya madalis siya nakikita sa akin pag mabagal ako. Ako ay medyo makalat, siya malinis. Yung gagawin ko pa lang isang bagay, gusto niya lilipitin na niya. Di ba? Yung mga ganong pagkakaiba. So dapat marunong tayong maghintay na yung isang tao ay magbago. Kasi yung, halimbawa yung karakter ko, hindi naman niya karakter. Di ba? Kaya kami dalawa naghihintayin kami na ma-catch up ba yung isa't isa. Na hindi kami nagmamadali. Dapat yung kasi ganito ka, ganyan. Kasi pag ganun, lagi kayong nagmamadali, madali kang mainis, madali kang mairita, lagi kayong magiging sabong eh. Lagi kayong magsasabong dalawa. Tapos yung pagiging kind naman, laging magbigay ka ng bagay na mabuti para sa kanya. Yung pag sinabi kasi natin kindness, yung paggawa ng mabuti sa kapwa mo. So yung una kong kapwa, syempre yung asawa ko. So lahat ng bagay na sa tingin ko, ikabubuti niya, ginagawa ko naman yung best ko. Para yung mabuti para sa kanya ay maibigay ko. Hindi lang sa asawa ko, syempre, una sa mga kapatiran kasi yun eh. Diba? Yung family, yung sa work ko, diba kailangan mapakita ko rin yung love. Hindi lang doon sa asawa ko, kundi sa lahat ng tao. Kasi ang lahat ng tao yan mahal ng Diyos eh. Dapat lahat ng tao pakitaan ko rin. So, ganun yung pagiging patient tsaka kind. Sa akin wala yata akong patience. Yan, siguro yun lang. Sabi nga ng asawa ko na ano yun eh, unti-unting nababago. Yan, pero napakahirap yung ugali niya. Kasi sa una pa lang, before ko pa siyang niligawan, talagang naiinip na ako. Kasi ilang months pa lang kaming nagkakakilala. Kasi share ko na rin para alam niyo, di ba? Yan, siyempre, ano lang kami, reto-reto. Ano yung reto-reto? Yung bigay lang ni... Yung number. Hindi, bigay yung Facebook. Kilala mo to, ayan. Siyempre, ako naman sinush ko. Sinush ko yung background niya, siyempre. In-stock mo na. In-stock ko muna, siyempre, bawal yung agad. In-stock ko, tapos, yun, muna, tingin ko sa kanya, pero matured yung itsura niya sa mga unang picture niya. Alam niyo naman, nung hindi pa healthy si Ate Maki ninyo, parang itsura niya ay, hindi ganun ka, Ganda. Ganda. Siyempre, sa unang titignan mo, itsura, di ba? Kaya yung mga lalaki ang unang titignan, itsura. Siyempre, kailangan... First impression. Oo, yung unang titignan. Yan, nung nareto, reto ba tawag doon? Tama na yung word ko siguro, no? Na sinerch ko muna. Yan, na kung talagang pasado ba to o hindi. Siyempre, search mo na pangalan lang eh. Sinerch ko tapos hanggang sa... Pag nag-move ka na ng, hi. Okay, ibig sabihin, interesado ka. Ay, nag-book tayo dyan ng hi. Sumagot naman siya ng Hello. hello. Doon nagsimula dun sa hi, hello. Ayan, hi, hello. Ayan, hanggang sa nabuo na yung ganong sitwasyon. Tapos hanggang sa getting to know each other, umabot lang ng ilang 3 months. Tapos doon na sinabi ko, naiinip, alam niyo, talaga ako, hindi talaga mahaba yung pasensya ko. Naiinip ko sa tagal. Sabi ko, sagutin mo ba ako? Sabi ko, ang tagal. Kasi, sige, may hinintay kasi siyang date. Ang muling sabi ko sa kanya, sabi ko, sabihin mo na sa akin kung ayaw mo o gusto. Kasi ako nang naghihintay. Talagang, yun talagang, dinaretso ko siya noon. Sabi ko, kung talagang... Mapilit ka lang ako. Sabihin mo sa akin kung gusto mo o ayaw ko. Talagang, kasi ganun, siguro sa mga na-experience na last relationship, parang, dati
kaya kong maghintay kahit ilang months, mambigaw. Pero talagang siguro sabi ko siguro dahil sa nape-pressure na rin ako sa edad ko, parang, alam mo yung parang tinanong mo na ng baril, sasagot ka ba o hindi? Parang yun na yung question ko sa kanya. Ang question ko, ayaw mo ba o gusto? Sabi nga, maghintay ka lang kasi yun nga. Ay pala, hanggang sa umabot na yung January 25, yun pala yung hinihintay niya yung spiritual birthday. Tapos share ko lang yung corny namin kung paano niya ako sinagot. Ay, yun yung time? Yun yung time nakita kami na kayo Daniel ninyo. Kaya doon kami sa Lorex, gabi na yun. Sinundo ko yata siya, no? Sinundo kita. And galing sa church niya, no? Kaya sinundo ko siya galing sa church, tapos bumaba kami ng Lorex. Siyempre, wala nang place kung saan pwede mag-date. Kundi ang 24/7 na 7-Eleven. Yun lang yung place na yun sa Lorex ng 7-Eleven. Mupula kami doon. Tapos, nagbibigay ako ng letters sa kanya. Nagbigay din siya ng card. Tapos, dun sa card na yun, nakalagay, yes. Kaya, ibig sabihin, sinasagot niya na ako. Kaya, doon, kasi may ano yan eh, parang nilagay ba ako ibigay na, nag-just pero sa kanya ng ini-stop place na. Ano pangalan na? Ano pangalan ng stop place na yan? Pinangalan pa niya yan. Tapos, binigay ko, tapos, nagbulag ako, binigay siyang card, akala ko card lang. Tapos dun sa card na yun, ang dami niyang sinabi. Tapos may nakalagay doon, malaking capital, Y-E-S. Tapos, ano yung type? Exclamation point. Yes. Doon yun na-accident. Pinag-usapan niyo po yung pagbibigay ng letter? Hindi. Well, ako, magbibigay talaga ako sa kanya ng letter. Pero ako, wala akong idea na marireceive ko yung letter, yung card na yun. Na may sagot Na may sagot dun sa card na yes. Kasi hindi siya talaga sumagot na, yes, sinasagot na kita. Kundi sa card. Yung binigay niya sa akin yung card, syempre binasa pa sa yes, pero yes sa taas. Yun pala, yun na pala yung time na sinagot niya na ako. Kumbaga parang doon, ako kasi parang siguro sa edad ko nga, dahil nga napapressure na ako kasi 30 na ako, 34 na ako. Parang, hindi naman sa mga lalaki okay lang naman kahit ano. Kaya lang, alam mo yun, napapressure ka na yung mga classmate mo noon, may kanya-kanya ng pamilya, may dalawa ng anak, hanggang may nabuo na pamilya. Kasi ikaw, andito pa rin sa edad, parang magiging single na ba talaga ako? Parang midlife crisis. Kaya talagang nung kinilala ko siya, sabi ko, sagutin mo na ako nga ayaw mo, huwag na. Ganon. Pero yun, pasalamat sa Panginoon. Yung pasensya talaga. Hirap ako nun eh. Talagang ako yung taong mainipin. Tapos hanggang sa naging mag-asawa na kami, yun, sa bahay talaga, madalas. Lalo na pag Sunday service. Share ko na rin, di ba? Na kapag service, pinahuna ko muna siya sa lahat ng lakad namin. Hinihintay ko muna siyang maligo, magbihis. Pag nakabihis na siya, doon ako maliligo. Kasi ang tagal yun. Kapag inunahan mo siya, yung planchang-plancha yung damit mo hanggang sa malukot na sobrang tagal. Siguro dahil sa mga babae, siguro, di ba, maraming abubot na ilalagay. Pag doon ako na mahaba na yung pasensya, napakaikli na yung pasensya ko. Ayoko kasi talaga kung naghihintay. Tapos mabibili, hindi, napakatagal, magbusisi. Siguro yun, yung nangyayari sa amin, yun, kumbaga parang, yun nga, na everyday na nangyayari sa amin buhay. Yun eh, unti-unti na pabago. Sabi nga, nung panahon na hindi pa kami mag-asawa, sabi nga, makikilala mo lang ang isang tao kapag magkasama kayo sa bahay. Kahit napakatagal nyo nang magkarelasyon, mabot kayo ng 10 years, hindi mo pa kilala yung partner mo, hindi pa kilala yung girlfriend mo, hindi pa kilala yung boyfriend mo. Makikilala mo lang yung isang tao kapag nagsama kayo sa bahay. At doon ko nakilala yung isa. Doon namin nalaman yung kahinaan niya, kahinaan ko, kalakasan niya, kalakasan ko. At yun yung nagiging lesson sa amin. Na dati kailangan mainipin ako, kailangan habaan ko pa yung pasensya ko. Kasi ganito siya. Kumbaga parang kailangan yung i-adapt sa isa't isa. Kung ano yung meron ka na wala siya. Kung ano yung wala siya na meron. Para mag-jive yung relationship nyo. Kasi kapag hindi na-jive yung relationship nyo, away yung mangyayari hanggang sa dumating yung pag-iwalayan. Diba? Talagang yun, yung siguro. Tapos yung kind, di ko alam kung may kind din ako. Yan. Siguro yung asawa ko sobrang blessed din ako kasi nakakapait niya. Hindi nga yung nagagalit eh.
Kaya maniwala, nagagalit ako. Nagagalit siya. Nagagalit. Pero yung galit niya, hindi yung galit na talagang, alam mo, yung naghahagis ng plato. Yung Walang kalmadong ganun. kalmadong galit siya. Never kong naranasan sa relasyon namin na magalit siya sa akin. Ako, gumagawa ng ikagagalit niya. Pero siya, never siyang gumawa ng may mga point, may mga maliliit na bagay na nakagawa siya. Yun nga, pag matagal siya umilos. Pero hindi ganun yung mga malala. Oh. Siguro dahil, yun nga, kapag ang relasyon niya ay ang Panginoon kasama niya sa relasyon, walang ganung bagay. Walang ganung mangyayari. Sabi nga sa akin, yung asawa ko napakalaking tiwala niya sa akin. Sige, bahala ka maghanap ka ng sino. Kung nga, parang pag may crush ako, isa lang naman ang crush ko, si Ivana Lawi. Lagi niya sinasabi sa akin, sige, gawin mo yung bagay na yan. Si Lord naman ang bahala sa iyo. Parang yun yung panakot. Siyempre, pag si Lord kayo, alam mo na, di ba? Ay, Lord, hindi na. Di ba? Laging ganon. Sige, gumawa ka ng mali. Si Lord naman yung bahala sa iyo. Kumbaga, doon ko nakikita yung bagay na yun. Kaya, sobra yung yung attitude ng asawa ko talaga. Yung pagiging kind and pagiging sa pasensya siguro, ako yung sinusubok ng Lord. Pero habang tumatagal yung relasyon namin, natututo kami sa isa't isa. Sabi nga namin sa 3 taon na yan marami na kami natutunan sa isa't isa. Paano pa kaya mas marami pang tanong sa atin ng Lord? Mas marami kami matutunan sa isa't isa. Ayan, so curious lang po ako, Mapi. In-stalk niyo rin po ba si Kuya Nonoy? Oo, yung gusto ko. Ano po yung first impression niyo? Kasi narinig po namin yung first impression ni Kuya Nonoy sa inyo. Ano po yung sa inyo? Ayun talaga, ang prayer ko talaga, libre ng Diyos. Kaya nung nalaman ko kay Chloe na pastor, alam niyo, madali ako ma-inlove sa ganon. Kasi, yun yung, Bonus pa yun yung yun yung prayer ko, specific prayer ko, katulad ni Paul. Oo. So kaya nung nalaman ko na na pastor siya, nagkaroon agad ako Last ng voice po. interest. Oo. Nagkaroon na ako agad ng interest. Kasi ang panalangin, kasama ko sa paglilingkod. Hindi ako after sa natapos, hindi ako after sa... Itsura. Hindi sa itsura. Ang Itsura. okay na tatay na nun sa profile pic na kaya... Vice ka. Ayun, kaya yung pagiging... Alam mo yun, yung kagalang-galang ba? Sabi ko, ay, mukhang kagalang-galang na pastor no Kaya yun, pero nakakatawa kasi yung isa lang sa nagusto ko sa iyo, yung humor niya, makuwela siya. So walang dull moment pag magkasama kami. Lagi niya akong napapatawa. Isa pa yun sa mga naging palaspogi po yun sa kanya. Kaya yun, bukod sa likod siya ng Diyos. Tsaka, ito tips lang to sa mga maghahanap ng boyfriend o girlfriend na pag naghanap kayo ng boyfriend or girlfriend, dapat tignan nyo rin kung paano siya makitungo sa mga magulang nyo. Sa mga kasama niya sa bahay. Kasi doon yung malalaman kung paano na kayo tatrato kung naging mag-asawa na. Totoo yun. Kasi pag ang tao, hindi niya, ang pipili mong partner, hindi niya kayang itrato ng maayos yung magulang niya, kaya yung kasama sa pamilya. Tiyak din hindi niya kayang itrato ng tama kung naging mag-asawa na. Kaya, pasalamat ako sa Diyos sa yung asawa ko. Kung nakita ko kung paano niya itrato si Nanay Nenny, yung mga kapatid niya, kaya ganoon din yung pagtrato niya sa akin, yung may paggalang, yung pag-aasikaso. Kaya yun, ganun dapat yung tips ko sa inyong mga kabataan. Tignan natin kung paano itrato ng gusto natin o yung magiging partner natin, yung magulang natin, pag ito yung mga kaibigan natin. Kasi yun yung magiging green flag sa atin na ito talaga yung gusto ng Lord. Saka syempre, dapat mananampalataya. Ayan, so grabe po no, love waits talaga. So, ayun nga po, so minsan po talaga is madalas parang nagmamadali tayo or parang napapaisip tayo na huli na ang lahat. Matapos na yung kalendaryo, lagpas na ako sa numero ng kalendaryo, wala pa rin siya. Pero yun nga po, ang gandang testimony po nung love story ninyo na kung saan, yun nga po si Kuya Nonoy, syempre medyo impatient na siya. Pero diba, nung time na yun na pumunta kayo sa 7-Eleven, parang who knows na that time magbibigay ng letter si Kuya Nonoy at magbibigay ka rin ng letter sa kanya with an answer na. So kumbaga, without plan, without nangyari siya naman. Sabi talaga, God works in mysterious ways. So hindi lang natin talaga alam kung kailan, pero dadating talaga. Ayan, so dako na po tayo sa ating last question. So malapit na po tayong matapos and
so far, sobrang dami po namin natutunan eh. Thank you very much po agad for all of those testimonies and knowledge po na na-impart niyo sa amin. So sa last question po, pwede po ba kayo mag-provide na kahit isang example lang po ng mga significant challenges na naranasan ninyo na parang na challenge yung relationship niyo with Lord or yung relationship niyo sa isa't isa. And kung wala man po, pwede naman po kayo mag-share ng experience niyo na kung saan is mas napatatag yung relationship niyo with Lord and yung relationship niyo sa isa't isa po. Yung challenge na parang mawala yung relasyon namin sa parang wala pa ako na So, sa aming dalawa lang. Pero sa personal namin, nung hindi pa kami mag-asawa, marami kasi bago pa lang sa pananampalataya, di ba? Yung nakakabase ka ba sa emosyon mo? No? Pag, halimbawa, parang konti na yung umaatid, konti na lang kayo sa church, ganun yung nararanasan ko ng kabataan. Kaya parang ayoko na rin maglingkod, ganun yung ganun yung thinking ko noon. Pero syempre, habang tayo ay lumalalim sa Panginoon, na-realize mo na hindi basihan yung dami para magiging sa Panginoon. Kundi dapat nakabase ka sa salita ng Diyos. Kung sino ang Diyos. Kasi sa huli naman, ang kaligtasan ay individual. Laging ikaw at ang Diyos. No? Pero sa amin, yung mag-asawa na kami, wala pa. Pero yung masashare ko lang ano yung bagay na lalo nagpapatindi ng relasyon namin. Siyempre, nag-usap kami kasi open communication kami ng asawa ko eh. Kung halimbawa, meron akong ayaw sa kanya, may problema ako sa kanya, hindi ko nagustuhan yung ugali niya, sabihin ko sa kanya yun, openly ng talagang yung nararamdaman ko. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. So, talagang sinasabi ko sa kanya yun. Tapos, syempre, yung panagpipray kami, dalawa, especially dun sa mga mabibigat sitwasyon ng buhay namin, ganun din yung pagbabasa ng Bible, nag-aaral kami ng salita ng Diyos. At syempre, pag magkasama kami sa ministry, doon ako, iba yung saya ko, pag magkasama kami dalawa sa ministry. Kasi talagang, yun yung pangarap ko eh. Yung makakasama ko talaga sa paglilingkod. Kaya, nakikita ko yung purpose namin ng Lord. Sa amin ng Lord kapag nasa ministry kami dalawa. Siguro yun yan, sabi ni Maki, wala pa sa akin. Pero yun yan, personal siguro. Yun, siguro dumating din naman sa point na parang, yun nga, gusto ko na rin mag-quit sa ministry yung mga panahon. Parang nag-after pandemic or yung pandemic time. Hindi ko gano'n nataranasan. Parang, nando kasi yung pandemic time, yung 3 years, parang doon ka nag-isip na ang dami mong pag-iisip sa sarili mo. Parang, hanggang dito na lang ba ako? Kumbaga, syempre, yung panahon na yun, parang hindi ka nakukontento na lang sa kung ano yung ginagawa mo. Parang nagiging routine na lang na ginagawa sa bahay, tapos sa church, ministry sa church. Parang, wala na yung joy, wala na yung kasiyahan. Parang, iniisip mo na, gusto mo namang gumawa ng ibang bagay. Kasi nga, hindi mo na nararamdaman yung kasiyahan mo sa ginagawa mo, lalo na sa ministry. Yung mga panahon na yun. Parang sabi, gusto ko na mag-ano siguro ng trabaho. Na, syempre, isa pa doon, yung financial nga. Syempre, dahil nga ako tumutulong din ako sa parents ko. Ayan, yung time na hindi pa kami mag-asawa, talagang nagpaano ko sa parents ko. So, syempre, hindi naman ganun kalakihan yung kita. Kumbaga parang, ang hirap na yung sitwasyon na parang mananatili na lang ba ako sa ganitong posisyon, sa ganitong trabaho, ganitong industry. Kumbaga, doon talaga sinubok ako ng Panginoon na parang gusto ko na mag-stop sa pagsaserve sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Parang nagiging bonsai ka na lang. Alam niyo yung bonsai? Yung isang halaman na hindi lumalaki kahit anong klaseng bilig, kahit anong klaseng bilad mo sa araw yun, hindi yan lalaki. Parang ganun, ang tingin ko nung panahon na yun, parang ganun na lang yung spiritual type ko. Yung maturity, na hindi na grow na nananatili lang sa ganito. Pero after nun, siguro, na rin ang Lord, nung binigay siya sa akin ng Panginoon. Napakalaki. Siya yung naging kalakasan ko. And yung time kapag na-experience ko yun na parang gusto ko na mag-quit sa ministry, nandyan siya. Lang yung sinasabi na, hindi yun gusto ng Lord. Ayaw ng Panginoon. Kumbaga, sabi nga sa isang relasyon, kailangan meron kang antagon. Pero kang isang tao na laging magsasabi sa'yo. Kasi mahirap kapag ikaw lang.
And blessed ako sa kanya kasi yun nga yung pagka matured niya sa kanyang spiritual life is ganun, alam niyo yun, na parang napakalawak ng kanyang paging maturity sa kanyang Christian lives. Yeah, parang doon ako inaano na lagi kapag nandun ako sa point na parang gusto ko na mag-quit sa ministry, parang nag-boring na ako, gusto ko na sumuko. Lagi niya ako sinasabihan, hindi yung gusto ng Panginoon. Gawin mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Napakalaki ng part niya sa buhay ko nung nakasama ko siya, nung asawa ko siya kasi talagang siya yung nagtataas sa'yo. Nandun si Lord, syempre, pero iba pa rin kasi yung physical partner eh. Na kapag may time na nakakalimot ka na, oy, gawin mo yung bagay na to. Kumbaga, mas maganda talaga na meron kong partner. Hindi partner na dadalhin ka para mas malayo ka sa Lord. Kundi yung partner na mas lalo kong itataas sa Panginoon. Kasi sabi ko kahit ako pastor, hindi everyday yung spiritual life ko. Laging dito. May mga times na nagda-down, may mga times na may marami tayong iniisip. Pero maganda yung may partner ka na mas mature din pagdating sa spiritual life na nagpapalakas sa'yo. Na, ayun nga, sabi ko nga, yung siguro yung lahat ng nagagawa ko ngayon, lahat ng ministry na meron ako, yung sa pag-preach, napakalaking tulong masabi ko sa akin. Siyempre ako, sabi ko nga, pag nag-preach ko, hindi ako marunong gumawa ng mga PowerPoint. Pero bless ako sa asawa ko, talagang binigay niya. Sabi nga, kapag yung kakulangan mo, doon sa mga bagay na dati hindi ka lang, bibigay ng Lord. And siya yung naging kasagutan doon sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Na siya yung nakakagawa ng mga bagay na nakakatulong sa amin. Kumbaga, sa buhay namin bilang magkarelasyon, yun nga tulungan. Pagdating sa gawain ko sa ministry, na-help ko siya. And kapag gawain niya naman sa school, natutulungan ko siya. Kumbaga, talagang kapag ano yung kulang mo, hindi ito rin. Diba? Kaya yun, siguro, yun yung tapos yung challenge sa amin, bilang mag-asawa, wala naman. Kasi, yun nga, yung everyday namin, syempre, hindi naman mawawala yung challenge sa buhay namin bilang mag-asawa. Nandiyan yung pinansyal. Pero ang Diyos ay mabuti. Amen. Never kami nagkulang. Simula naging mag-asawa kami, never kami pinagkulangan ng Lord. Kaya sabi nga namin, yung buhay kasi namin hanggang ngayon, parehas, both parents, kami nagsusupport pa rin kami, parehas. Kumbaga parang yung sakot namin, hindi lang naman personal namin parehas. Parehas kami, nag-help sa parents namin. And nakakatawa ang Lord na binibigay ng Lord pa rin. Pinoprovide pa rin ng Panginoon. Never siyang nagkulang sa amin. Simula na naging mag-asawa kami. Hindi lang siguro naging mag-asawa siguro mga panahon kayo. Pero itong talagang kaming dalawa, never kami pinagkulang ng Lord's pinansyal. Kumbaga yung pagpapalang patuloy na ibigay sa amin. Sabi ko siguro nga, dahil na sumusunod, patuloy kami sumusunod at nagpapagamit sa Lord. Siguro, yun lang, payo din sa inyo bilang mga kabataan, na patuloy kayong magpagamit sa Panginoon. Kasi yung blessing ng Lord, naapaw, bibigay ng Panginoon. Diba? Kapag tayo lumalayo sa Panginoon, kung tayo mag-question sa Lord, bakit nararanasan yung bagay na ito? Kasi baka may hindi ka sumusunod sa Lord, bakit nararanasan yun? Pero kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, patuloy niya tayo i-bless. Patuloy niya tayo pagpapalain sa lahat ng ating mga amin. So, tama po, no? So, kapag nga po, nag-decide na yung dalawang tao na magsama at ikasal, magiging better half mo na talaga siya panghabang buhay. So, wala nang ibang magsusuportahan or magpapataas ng ng sarili mo, kundi yung partner mo. And walang ibang tutulong. May ibang tutulong, pero yung first person na tutulong sa'yo is yung partner mo talaga. Sabi nga, di ba, sa Genesis, di ba, yung parang, yung better half ni Adam is galing, yung sa kinuha sa tadyang niya, at si Eva yun. And kapag nakita mo na yung partner mo in life, and kinasal na kayo, siya yung Eva mo sa buhay. So, kumbaga siya yung katadyang mo. So, siya na yun, and siya na talaga siya yung hinahanap mong missing piece. Yung sabi nga ni Kuya Nonay, di ba, parang minsan may missing piece. And sa buhay ninyo is, kayo yun, isa't isa. Ayan. So, marami pa kayong natutunan mga kawayan. So, ang dami nating mga, ang dami nating mga takeaways, marami nating mga lessons na natutunan na kung saan is, minsan parang hindi natin siya masyadong naiisip kasi parang normal lang naman sa buhay natin yung mga ganyang bagay na nararanasan. Pero kung isipin natin in Christian perspective and perspective ni Lord, iba talaga. Like, mapapaisip pa talaga na, ay, ganun pala dapat.
ay ganito pala dapat. Kapag pala mahal mo yung tao, dapat mapagkumbaba ka, dapat patient ka, dapat may humility. So, ayan. So, nawa is, wag lang natin itong like, marinig, panoorin, and mawala na agad sa isip natin. Sana is, isabuhay natin bawat isa. So, pag maghanap tayo ng mga future partner, so I suggest, ayun, kayahin natin, gawin natin i-healthy yung relationship nila Kuya Nonoy. Hanapin natin yung tao na with Lord. So, yung tao na kasama na yung si Lord sa buhay niya. Kung hindi man, tayo yung magsama sa Kanya. And, ayun, gawin natin yung mabuti para sa isa't isa. Ayun, natama si Kuya Dante. Sa mga sinasabi rin nila, Pastor Lolo, yung ating makita na hindi naman dapat natin pinipilit yung isang taong mahalin tayo. Dapat yung binigay na nila sa atin, ayun yung dapat natin tanggapin. Kasi kung yung partner natin, kung sila tutulong sa atin tutulong sa atin sa lahat ng bagay, dapat naging center natin si God sa lahat ng bagay. Kasi kung center natin si God, naging humble tayo sa isa't isa, hindi natin nakikita kung ano yung mag-destroy sa isa't isa sa para sa atin. Yung para sa iyo, kuya, ano po yung mga takeaways sa meron natin? Ayun nga, so kapag maghanap tayo ng partner in life, kasi siyempre kapag naghanap tayo ng mapapangasawa, dapat siya na talaga, like dapat buo na talaga yung loob mo na hanggang tumanda ka, hanggang pawiin yung buhay na meron ka, dapat siya na talaga yung kasama mo. So, kumbaga, ito yung isa sa biggest decision na gagawin mo sa buhay mo. So, pag nandiyan na kayo sa altar, dyan sa naglalakad sa gitna, and nag-ay doon na kayo, yun na yun. So, wala nang back out, diba? So, wala naman sa atin yung word na yung katulad sa atin na divorce or iwalay, ganyan. So, as long as kasal kayo na yan. So, kung kunwari, mabagal kumilos, kailangan tanggap mo na yan hanggang mag 65 years old ka, kahit mag 73 years old ka, tanggap mo na agad. Kasi nga, syempre, kayo na yung magkasama. Ayan. And ayun nga, dito na magtatapos ang ating second episode ng YGen Talks, and nawa ay marami kayong natutunan at na-enjoy nyo ang pakikinig. At maraming salamat ulit sa ating dalawang napakagandang gawapong guest, Ate Mape and Kuya Nonoy. At nawa ay makasama ulit namin kayo sa ating next episode. So, kita-kits tayo since marami pa kaming hinenta ng mga pakulo and mga guests na kung saan marami tayong matututunan kaya lang ngayong araw. And para ma-end natin ang ating live stream, ang ating podcast, end muna tayo sa ating closing prayer ni Pastor Nonoy. Before ako mag-end, siguro, dahil mag-closing prayer, siguro, unang-unang gawin ninyo bilang mga kabataan, kapag nagharap kayo ng relasyon, panalangin sa Lord. Kasi yun yung susi, kasi yun yung ginawa ko. Pinag-pray ko siya sa Panginoon. Siya. Kasi walang saysay ng partner mo, hindi ko pinag-pray. Diba? Dapat yun yung unang move na gagawin. Pray, pag-pray mo sa Panginoon. Yung ibibigay niya. Kasi yung ibibigay ng Lord, the best. Best para sa hinihingi. Sige, pray tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat kabataan na nakasama namin ngayong hapon. Salamat po, Lord, sa buhay po namin mag-asawa na ginamit ko po ngayong araw upang magbigay encouragement, Panginoon, sa pagmamahal, Panginoon, sa iyo, pagmamahal sa isa't isa. Patuloy na ikaw po siyang kumilos sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, ang YGen Talks na to ay patuloy na magbigay ng maging pagpapala, Panginoon, sa bawat kabataan na nanonood ngayong araw na ito. Patuloy na ikaw po siyang magpala sa buhay po ng mga kabataan. Patuloy na i-bless mo po sila sa kanilang mga activity. Patuloy na ikaw siyang maitaas sa kanilang mga buhay. Patuloy na bigyan mo po sila ng kalakasan na patuloy na nagmumula sa iyo sa kanilang mga activity pa na gagawin. Patuloy na pagpalain mo po sila. Patuloy na sa iyo na pinagkakatiwala ang araw na to at patuloy na ikaw siyang maitaas sa buhay po ng bawat isa. Sa iyo na pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Thank you. Maraming salamat. Muli ako si Kuya Dadan. And I am Chelsea Jane. And magkita-kita tayo sa next episode natin for Young Gen Talks. Bye-bye!